Kasama team. Ang galing. Praise the Lord. Marinig niyo ako. Diba? Ako po si Pastor Juno Liamado, hindi Dihado. Ako po ay taga Mindanao originally. So, Bisaya ako. Sinong makaintindi sa akin? Praise the Lord. Yung hindi, praise the Lord ka rin. So, medyo, if okay lang sa inyo, mag-Taglish ako. Kasi yung Tagalog ko medyo ano eh. Medyo, okay, amen ba? So, praise God. You know, today, parang dalawang message ang i-preach ko pero sa isang message, no? Kasi may nakita akong maraming mga young people. At marami rin akong nakita mga ano natin, mga kaedad. Amen. You know, sa buhay ko, I just wanna do a testimony lang muna sa buhay ko. I'm already 44 years old. You know, born in 1981 in Cagayan de Oro sa Mindanao. Ang papa ko is supervisor ng Del Monte, Philippines. So masagana yung buhay namin. And may poultry farm kami. May dalawang mga ate nag-alaga, maraming ulam, katulad ng mga pero may panahon sa buhay ko na ako pa ay 12 years old na yung papa ko is meron palang kabit. Tama ba sa Tagalog? Kabit pa rin, no? At iniwanan niya kami. Nung iniwanan kami ng ama ko, 5 kaming magkapatid. At ang mama ko lang ang nag-alaga sa akin. Inalis kami sa bahay, palipat-lipat ng bahay, walang makakain. Sa private school noon, ngayon public school. Pinasok akong public school. Minsan lang ako kumain. For 10 years na uuwi ako sa bahay, high school, iiyak yung mama ko kasi wala siyang mapakain sa akin. And ang sabi ko lang is, pinakain na ako ng mga kaibigan ko doon. Pero hindi ako pinakain. Sumasakit yung ulo ko araw-araw sa eskwelahan. And dahil doon, nagkaroon ako ng galit. Yung malalim na galit sa ama ko. 13 years old, nagbebenta na ako ng mga droga. Marijuana pa noon. Ang dami. Nag-join sa mga gang. Ang tawag sa amin, untouchables, kasi pati principal sa eskwelahan namin hindi ano sa amin. Kasi delikado ang buhay ko. Akala ko yun ang revenge ko sa aking ama. Kasi dahil sa ginawa niya sa akin. Yun na yun. Kasi palagi kong nakita yung mama ko na naghirap kahit saan na lang pupunta para lang makadala ng pagkain para sa amin. Until na talagang lumala yung pagkatrugista ko, naging shabu na. Pero may mga, ang Diyos talaga ay mabuti. Sabi pa ng ang kanta natin, ang Diyos ay mabuti. Kapatid. Dahil sa kasamaan ko, kahit masama ako, kahit marami akong ginawang mali, may tao pa rin pinadala ang Diyos. Sabi nila na mahal akong Diyos. Nag-inom kami ng alak ng kapatid ko, lalaki. Lasing na lasing kami. Yung kaibigan kong family friend namin pumunta sa bahay, sabi niya, Juno, Ives, punta tayo sa Bible study. Sabi namin, hindi ako naniwala yan. Tagay muna.
Kasi may uubusin pa namin tong 2 long neck na duway. Sige, okay lang. Wala na ako dyan. Hindi na ako umiinom. Bahala na. Pero alam niyo ang bahay, kung makadecide kayo, pupunta sa Bible study. Umalis siya. Pero pag alis niya, grabe yung init ng katawan ko. Pero alam ko, hindi yun sa alak. Ang grabe, ang marinig ko yung boses. May boses akong narinig. Sinasabing, punta ka sa Bible study. Punta ka. So ang ginawa ko, iniwanan ko yung kuya ko. Sabi ko, sinungaling pa. Alis muna ako. Kasi parang nalalasing na ako, pero lasing na. Kinuha ko yung bisikleta. Pumunta ako sa Bible study. Nasa pintuan na ako ng Bible study, lasing. Tapos kumatok ako. Pinapasok ako sa bahay. Doon ko nakilala si Kristo. Walang imposible ng Diyos, no? Lasing man, high man sa drugs. Walang imposible ng Diyos. Doon nagsimula ang pagbago ng aking buhay. Dahil doon, at dahil kay Kristo, nag-iba yung buhay namin. Kasi, nung 1 week lang na pagtanggap ko kay Kristo, binigay ko yung puso ko sa Kanya. Sabi ko, Lord, ako noon drug dealer, ngayon God dealer na ako. Amen. Bakit? Kasi binigay ko yung buhay ko noon para sa mga maling bagay. How much more ngayon? Nasa Diyos. Diyos ay buhay. Amen. Alam ko sa puso ko, Diyos ay buhay. Dahil sa ginawa niya sa akin. At alam ko, mga puso natin ngayon is nagkunti-unti ng kinausap ng Diyos. You know, mula noon, 2003 yun, hanggang ngayon, 20 plus years, although hindi ako katulad ng iba, na medyo na talaga, ang tagal na sa ministry. But 20 plus years in ministry. I was still 21 years old. Na talagang binigay ko yung puso ko kay Kristo. And ang kabutihan ng Diyos ay talagang sobra-sobra. Hindi ko na talagang matake ang kabutihan ng Diyos. Kasi dahil even though na tinanggap ko na si Kristo sa aking puso, ang una kong ginawa is pumunta ako sa pamilya ko, kasama yung kuya ko, yung mama ko, yung ate, yung sister. Sinabi ko sa kanila, mahal sila ng Diyos. Ang sabi pa nila sa akin, eto na si Juno, nasubraan sa alak at sa droga, nabaliw na. Nabaliw? Nung ako ay nasa alak, nasa droga, nagsusuka sa bahay, okay lang. Pero ngayon na ang Diyos na ang nasa bibig ko, ang Diyos na ang nasa buhay ko, baliw. Kaya ang ginawa ng pamilya ko, hindi na kita anak, sabi ng mama ko. Hindi na kita anak. Grabe yung sa akin. Talagang itinakwil ako as kapatid. Pero ang sumunod sa akin, yung maliit, yung youngest namin, babae. Pero ang ginawa namin, sinervisyohan namin ang pamilya namin. Kami magluto, maglinis. Pinakita namin talaga kung sino si Kristo sa aming buhay. Yung Kristo na nagbago sa aming buhay. Amen.
3 months later, tinanggap nila si Kristo sa kanilang puso. Amen. Mahirap, masakit, kasi yung mga sinasabi ng pamilya mo is masakit. Lalo na talagang, ganun ba talagang Kristiyano? Maliit ka lang uwi kasi dahil galing sa Bible study. Ganun bang mga Kristiyano? Late umuwi. Ano bang kaibahan noon na alas 2 ng umaga, madaling araw ako umuwi, lasing? Di ba? Iba. And then nagsimula na akong I know maraming ako, pero I know Jesus be the center of this. Sinabi ko sa kanila na magsimula na akong mag-full time. Talagang full time. Kasama ang krusada. So kasama ako sa evangelistic outreach. So 10 months in a year, wala ako sa bahay. 2 months lang ako makauwi. Minsan, 11 months ako wala sa bahay. Walang sweldo. Pero libre naman pagkain. But doon ako talagang miniature, yung maturity to as Christian. Kasi, nung nandoon ako sa krusada, sa buong Pilipinas, iniikot namin ang buong Pilipinas. Ang pamilya ko, grabe pa rin ang sa akin na, Juno, ikaw, dapat magtrabaho ka. Maganda ang trabaho hindi ko sabihin na hindi maganda yung trabaho. Trabaho ka. Wala kang maibigay sa bahay. Alam ko, wala na kaming makakain. Pero yung sa puso ko, talagang alam ko, Lord, na ito yung tawag mo sa akin. Alam ko, Lord, ito talagang tawag sa akin. Kahit wala akong sahod. Yung damit ko, 3 t-shirt na lang. 3 t-shirt, 1 pantalon, sinelas. Yung brief ko is may mga butas. Pero Lord, bigay ko talaga yung puso ko sa iyo. But, ang Diyos, di po, ang Diyos, pag ibigay mo ang buo, ibigay rin niya ang buo niya. Amen. Bakit mo nasabi yan? Kasi nangyari ito. Nakapag-asawa ako. Hindi ko naman alam kasi parang bigay ng Diyos eh. Hindi naman ako nangarap na mag-asawa ng isang Amerikana. Kasi ang ko is hindi na ako mag-asawa. Kasi grabing dedication na yun. Single for Christ. Gano'n na yun. Talagang parang inano talaga kami. Long distance relationship until nagkasal kami. Nagiging doktor siya sa Amerika. And then, doon ko nakita talaga na ang Diyos is ibalik niya ang nawala sa iyo. Yung nawala sa iyo, binalik niya. Pero ibalik niya, ito yung natin, sa mga dinaanan ko noon, ang sakit. Yung ilang beses ka na kaya gustong magpakamatay. Ganun kasakit. Kung nakita ko lang ang future ko noon, siguro ang sarap tanggapin ko lahat yung sakit sa buhay, yung kahirapan. Pero hindi ko dahil nakita eh. Kaya binabalikan ko na lang, sinasabi ko, Lord, ang buti mo talaga. Ngayon, ginamit na ako ng Diyos, hindi lang sa Pilipinas, sa iba't ibang bansa sa buong mundo. No, hindi ito parang ano ba yung arrogance sa tagaha? Pagyabang ha. Kasi kung wala ang Diyos, wala ako. Kung wala ang Diyos, patay na ako. Kung wala ang Diyos, nasa prisuhan ako. So,
So ang iniisip ko sa sarili, so wala pa rin ako kung wala ang Diyos. And may mga tao dito na tinatawag ng Diyos din. Panayong hapon na to. Ang tagal nang nagtawag ng Diyos sa puso. Pero parang nagdadalawang isip ka pa rin. Meron na ibang tao dito na parang tumigas na yung puso natin para sa Diyos. Pero ngayon nandito ako para sabihin sa iyo na ang Diyos ay mabuti. Gagamitin ka niya kung saan ka niya ipadala. May mga ama dito ngayon. Naisip mo na parang wala nang pag-asa. Walang imposible sa Diyos. Tingnan natin ang ating mga anak. Ang pagserbisyo natin, ang pagbigay natin ng buhay natin sa Diyos. Ang ating doon nakasalalay ang pamilya, ang pag-unlad ng ating pamilya sa pagtanggap ng Kristo. You know, hindi yung mga dinaanan natin, hindi parang hindi sa Tagalog yan. Yung dinaanan natin is hindi foreign kay Kristo, hindi kasi hindi bago kay Kristo. Salamat. Kasi dinaanan niya. Kung tingnan natin sa John 4, nung tinawag ni Kristo ang kanyang mga disipulo doon sa Genesaret, si Pedro nandoon, naghugas ng kanyang lambag. Dahil tinanggap ni Pedro si Kristo, sabi ni Kristo, Pedro, ipalayo mo konti sa shore, sa pangpang ang boat para magkapag-preach ko. Taglis, simulan ang taglis natin. Ginawa ni Pedro. Bakit? Kasi ang dami ng taong gustong marinig nila ang salita ng Diyos, ang salita ni Kristo. And then sabi, pagkatapos nagsalita si Kristo, sabi niya, Pedro, dalhin mo ang bangka doon sa malalim. Tapos ihagis mo ang lambat. Sabi pa ni Pedro, Lord, ang tagal ko ng mangingisda. Ang liwanag ng araw, gabi kami nangingisda. Wala kaming kuha kagabi. Pero dahil sinabi mo, sabi niya, gagawin ko. Inagis niya ang lambat. Ang dami nilang nakuhang isda na yung lambat nila is napupunit na. Tinawag nila ang ibang barko. Pero nakita ko si Pedro. Nung nakita niya ang dami ng isda, tumingin siya kay Kristo. Lumuhod siya, Lord. Lumayo ka sa akin. Ako ay makasalanan. Pero sabi ni Kristo, from now on, you will become fishers of men. Isa sa atin tinatawag ng fisher of men. Mangingisda ng mga tao. Amen. The blessing is there. Kung sa iba pa siguro, okay, makakain na ang anak ko, pamilya ko. Parang isang taon yata yun na pera. Ang
Ang dami. Pero hindi nakatingin si Pedro doon sa blessing. Pero doon siya nakatutok kay Kristo. Ang siya, ang source ng blessing. Kasi if nakatutok tayo doon sa blessing, mawala rin yun. Si Kristo hindi mawala. Amen. Moving forward, nagsama-sama ang mga disipulo kasama si Kristo. Kainan, party, nagsalita si Kristo, nag-heal, nandoon ang lahat. Sabi pa nila, Lord, kahit mamatay sa kamatayan, kasama kami. Grabe yung mga pangako, no? Hindi kami aalis sa tabi mo. Sasama kami kahit saan ka. Pero nung oras na naibigay niya ni Kristo ang kanyang buhay, sabi pa nila na si Judas nag-betray ni Jesus. True, si Judas binitray nila si Jesus. Pero hindi natin nakita na ang mga disipulo na nagsabi na kahit sa kamatayan kasama kami. Nawala. Umalis. Saan na ang mga disipulo nung panahon si Kristo ay nandoon na sa harap ng high priest, ng mga Sanhedrin, at inaccuse na si Jesus. Dinurahan. Saan ang mga disipulo? Pinaharap si Kristo kay Pontius Pilate. Sinaktan, torture. Saan ang mga disipulo? Wala. Hindi na makita. Sabi pa sa Biblia na ang sakit na dinaranas ni Kristo doon sa pag-torture sa Kanya, yung makita natin sa mga picture, wala yun. Kunting sugat. Hindi. Sabi pa sa Isaiah 53 na hindi na siya magmukhang tao. Punit-punit na ang kanyang balat. Kung sa English pa, crushed. Dinurog si Kristo doon. Pinakot sa krus. Saan ang mga disipulo? Kunti lang ang tumingin doon kay Kristo doon sa krus. Amen. Mabuti ang Diyos. Pero dahil doon sa krus, kapatid, dahil doon sa krus, yung lahat ng ating kasalanan nabayaran. Dahil hindi pwede ang ibayad ng kasalanan is makasalanan rin. Yung mga sakripisyo natin na ginawa natin, wala yun sa Diyos. Pero isang sakripisyo lang ang talagang nakapag-satisfy sa Diyos. Yung sakripisyo na ginawa ni Kristo doon sa krus. Na kung sino yung tumanggap sa Kanya, Diyos sa kanilang buhay, bigyang karapatan na magiging anak ng Diyos. Amen. Anak ng Diyos. Minsan sinasabi lang natin sa ating bibig, pero hindi natin alam ang bigat ng salita na yun, anak ng Diyos. Dahil sabi sa Biblia, sabi pa ni Kristo na kayo ay anak, kayo, ang ama ninyo ay ang Diablo. John 8:44. Pero sabi rin doon sa Biblia na nung tayo pa ay kaaway ng Diyos.
inaway ng Diyos. Si Kristo namatay para sa atin. Amen. So kaya, sa hapon na ito, makita natin ang kabutihan ng Diyos doon sa krus. Dahil kay Kristo. Amen. Tayo po tayong lahat. Ang Diyos at ikaw ang may alam. Pero ito ang ano ko. Ipon natin ating mga ulo. Pikit natin ang ating mga mata. May tawag ang Diyos sa atin. At panahon na ito, sa oras na ito, siya ay tumatawag, kumakatok sa puso. Sabi niya, papasukin mo. Anak, papasukin mo. Taas natin ating mga kamay. Kung gusto niyong tanggapin si Kristo sa inyong puso, sabay kayo sa prayer na ito at lakasan natin. Sabihin mo, Panginoong Diyos. Lakasan natin, Panginoong Diyos, salamat sa pagpadala mo kay Kristo Jesus para sa akin. O Diyos, patawarin mo ako sa lahat kong kasalanan. Kristo Jesus, pumasok ka sa aking puso. Maghari ka sa aking buhay. Maghari ka sa aking pamilya. Kaya ngayon, ako ay iyong anak. At ikaw ang aking ama. Diyos, makapangyarihan sa lahat. Kaya o Diyos, salamat sa salita mo. Salamat nang binigyan mo akong karapatan na magiging anak. Taas niyo pa ang kamay niyo. Let me pray for you. Lord, salamat Lord sa mga tao na taos-pusong tumanggap sa iyo sa hapon na ito. Lord, salamat sa kanilang buhay. Lord, ipakita mo ang iyong kabutihan sa pamilya, sa kanilang buhay. Kaya o Diyos, pour out your spirit sa lahat ng tao dito. Isa pa tayong gagawin. Meron sa atin dito na tinawag ng Diyos na magiging isang leader, na mag-step forward pa sa faith na gamitin ng Diyos. Kung nandito ka man sa room na ito, lumapit ka dito. Lumapit ka. May tawag ang Diyos sa iyo. Lumapit ka dito sa harap. Maraming tao, maraming mga pastor na pwedeng mag-pray sa iyo. Huwag matakot. May tawag ang Diyos sa iyo. Lord, ang tagal ko ng Kristiyano, pero ganito pa rin ako. Minsan, nagtiwala sa iyo. Minsan, nagkasala. Yung iba po, dikit lang po yung mga mata ninyo. Kung nandito ka man sa room, punta tayo dito sa harap. Punta tayo sa harap. Huwag kayo matakit. Hallelujah. 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 Come on. May iba rin
dito na tinawag ng Diyos sa ibang bansa. To become a missionary to the nations. Lapit rin tayo dito. Lapit rin tayo dito. God is here. This is the altar. Dito sa harap. Come on. Make a covenant with Jesus today. He's here. Sa mga youth, kung sino ang tinawag ng Diyos dito sa inyo, lamig kayo. God is here. Come on. God is here. Come on. There's more time. Mga pastor, dito tayo. Jesus, I believe in you. Jesus, I belong to you. You're the reason that I live, the reason that I sing. Jesus, I believe in you. Jesus, I belong to you. You're the reason that I live, the reason that I sing. Jesus, I Jesus, I belong. Jesus, I belong to you. You're the reason that mga kapatid, sa puntong ito, gusto ko pong sabihin po sa inyo na lahat po tayo sa mundong ibabaw ay napaka
Ang rotate mo ng buhay, pinanganak ka, palakihin ka ng mga magulang mo, paaralin at magkakapamilya ka. Pagkatapos no, katulad ka na rin po ng mga tao na paiksik ka ng paiksik ang buhay mo natin. Gusto ko pong sabihin ko sa inyo ngayong hapon, tingin po kayo sa akin. Tingin po kayo sa akin. Nakita niyo po ba ito? Nakita niyo po ba ito? Ito po ba ay may halaga? Ito po ba ay may halaga? Amen. Ito po ay 500 piso. May halaga. Kapag ito po ay kinukusot-kusot, hindi po nawawala ang kahalagahan po nito. 500 pesos pa rin po ito. At meron pa rin po tayong mabibili dito, mga pagkain. Gusto ko po sabihin po sa inyo na kahit ito po ay ilagay po dyan at yurak-yurakan, tatadyak-tadyakan, ang pinupulot po natin, nanatili po ito merong halaga. Kabataan, mga tatay, mga nanay, narito, mga bisita, narito. Gusto ko bang sabihin sa inyo na mahalaga po tayo sa Panginoon. Gusto ko bang sabihin sa inyo na ang buhay po natin dito sa mundo, huwag po natin sayangin dahil ito po ay napakahalaga sa Diyos. Magpasalamat ka sa Panginoon dahil ito po yung araw, ito po yung hapon ay para sa'yo. Simula ngayong hapon, tinanggap po ninyo ang ating Panginoon bilang Diyos at tagapagligtas. Sinabi ko po kanina ng umaga, sabi po sa aklat ng John 14:6, ako lamang ang daan paparoon sa Ama, walang makakarating sa Ama kung hindi sa pamagitan ng ating pong Panginoong Jesucristo. Ang ating Panginoong Jesucristo, siya po yung nabako sa cross ng Kalbaryo, namatay. Ang kagandahan, ito yung magandang balita. Muli po siyang nabuhay para sa bawat isa sa atin. Yun po yung mensahe ng Diyos sa bawat isa sa atin sa hapon po ito. Mga kapatid, mahalaga ka sa Diyos. Ang kahalagaan po natin sa Panginoon, kakaiba sa mga hayop, kakaiba sa mga gumagapang na mga langgam, kakaiba sa mga ibon na lumilipad. Ang kalahagahan po natin sa ating pong Panginoon, tayo po ay kawangis ng Diyos. Nilikha po tayo ng ating pong Panginoon dahil sa kanyang wangis. Kaya nga po mga kapatid, sa hapon po ito, mahalaga ka sa ating pong Panginoon. Hallelujah! Ang pasaputi po natin, papuntang langit, walang iba. Kilalanin po natin si Jesus Christ as a personal Savior. At siya po ay yung pupuin po natin sa ating pong mga puso. Gawin po natin
Siya yung author ng ating buong pananampalataya. Hallelujah! Siya yung Diyos ng mga Diyos. At kapag siya ipaghariin mo sa puso mo, totoo mayroong pagbabagong buhay ng isang tao. Hallelujah! Yes, Lord. Pwede po bang itaas po ninyo ang inyong pong mga kamay, dalawa? Hindi ko po pwedeng pagpapalipasin ang mga oras pong ito. Dahil mahalaga po kayo sa Diyos. Muli, gusto ko po marinig sa inyong mga bibig ngayong hapon yung totoong paglapit, pagsuko po natin sa ating pong mga sarili, sa ating pong Panginoon. At pagkagawin po natin ito 100%, sabihin ko po sa inyo, ang kapayapaan, ang kagalakan na nagmumula sa ating pong puso, nagmumula sa ating pong Panginoon, mararanasan mo, kapatid. Mararanasan mo, kapatid. Hallelujah! Sa pagtaas po natin ang ating pong mga kamay, sumunod po kayo sa panalangin, pagsuko ng ating pong buhay, simula na ikaw na ipinanganak hanggang kasalukuyang buhay ka. Yun po yung nais po natin isuko sa Panginoon. Handa na po ba tayo? Sumunod po kayo sa panalangin. Panginoong Hesukristo, narito po ako, nagtaas ng aking dalawang kamay. Patawarin niyo po ako, Diyos, sa lahat ng aking pong pagkakasala. Simula na ako'y pinanganak hanggang sa edad kong kasalukuyan, hinihingi ko po ito ng kapatawaran, Panginoon. Upang sa ganon, O Diyos, sa pagsuko ko ng aking pong mga kasalanan, ikaw na ang magiging super ng buhay ko. Ikaw na yung maging driver ng buhay ko, aking Panginoon. Lord Jesus, patawarin niyo po ako, Panginoon. Ito po, seryoso. Sabay po kayo. Panginoon, isulat niyo po ang aking pangalan sa aklat ng buhay. Buhay na walang hanggan. Pagdating na ang araw, nakasama ka po namin sa piling mo. Alisin mo, Panginoon, ang aking pangalan sa aklat ng kamatayan at tutungo po ito sa impyerno. Ayaw ko po doon, Panginoon. Gusto pong makapiling ka. Kayo, Diyos, tinatanggap kita muli sa puso ko, sa isip ko, simula sa araw pong ito, sa hapon pong ito. Ikaw na ang maghari sa buhay ko. Ikaw na ang may-ari sa buhay ko. Salamat, O Diyos. Maaari na pong ibaba po ninyo yung pong mga kamay. Ako na po yung manalangin. Amang banal na makapangyarihan sa lahat, batid niyo po ang nilalaman ng mga puso ng mga kapatiran po namin nandito
Yung iba po dito, Diyos, ay amin pong naimbitahan sa pang 26 years Thanksgiving anniversary celebration. Hindi po aksidente na kung saan nandito po sila. Lord, sa kanila pong pagpunta dito, Lord, ito po'y napakalaking pagpapala sa bawat isa sa kanila. Dahil ang pagpapala pong ito, nung ikaw ay tanggapin bilang Diyos at ikaw yung Diyos na maghari sa kanila pong mga buhay. Kaya Panginoon, aking pong pinapasilihan yung aming pong yung kanila pong pagtanggap sa hapon pong ito sa iyo. Ikaw na ang maghari sa kanila pong buong buhay. Lord, dumating ba ng pagkakataon na meron pong mga obstacle sa buhay nila? Kaya po nito paglabanan. Cover us, cover them in your precious blood. At sa iyong pong dakilang pangalan, His name is Jesus. There is peace, there is joy, there is hope. Hallelujah. At naniwala po ako, Panginoon, sa pamagitan ng inyong pong pangalan, Jesus. Kung meron man po may karamdaman po dito, batid ng Diyos yung sitwasyon po natin lahat. Kung kayo po ay meron pong karamdaman, bukol, arthritis, diabetes, the Lord Jesus Christ, the author and finisher of our faith, He is the same yesterday, today, and tomorrow. Itaas ang kamay na mayroon pong karamdaman. Yung may mga bukol o ano man yung sakit na mayroon kayong nakikita sa katawan po ninyo. Taas po yung mga kamay. At yung yung kaliwang kamay, ilagay po sa may sakit po ninyo. And believe, ngayong hapon, matanggap mo ang kagalingan na nagmumula sa ating pong Panginoon Hesus Kristo. Ako po'y mananangin po sa inyo. Amang banal na makapangyarihan sa lahat. Kung sino man ang meron pong may mga karamdaman sa mga oras pong ito, Lord, ang pangalan mo, naniwala po kami, there is power in the name of Jesus. There is miracle in the name of Jesus. Kaya lahat ng mayroong karamdaman sa hapon kong ito, pagbukol, ito po'y natutunaw na in Jesus' name. Believe in Jesus' name. Believe in Jesus' name. Believe in Jesus' name. Hallelujah. Diabetes, hindi ka karapat-dapat sa katawan ng mga taong naglilingkod sa'yo. Layas in Jesus' name. In Jesus' name. Hallelujah. Lord, naniwala po kami, Panginoon, kung ano po yung amin pong dinideklara sa hapong pong ito. Ikaw ang magbigay ng himala. Ikaw, O Diyos, ang maghimala. Hallelujah. Salamat sa kagalingan. Salamat sa mga taong nagsitanggap sa inyo ngayong hapon, aming Panginoong Diyos. Ibinabalik ko po sa iyo ang lahat ng pabore, lahat ng pagdakila, pagluwalhati sa pangalan mo lamang. In Jesus' mighty name. Amen.